Bigay natin ang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We give you praise, Lord. We honor you, we love you, and we give you all the glory, all the thanksgiving, all the praises and adoration, Lord. We worship you, Father. We honor you, Lord Jesus. We give pleasure to the Holy Spirit. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. Oh, we worship you. We bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you so much for your goodness. Thank you, Lord, for your loving kindness. Thank you, Lord, because you crown the year, our year, with your goodness, and your paths drip with abundance. Lord, it is your desire for us, your people, to prosper in all things and be in good health, just as our souls prosper, so Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Oh God, we worship and we honor your name. Maraming salamat, O Diyos, sa aming Ama, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami sumamba at makinig ng iyong mga salita. Muli ipagkaloob mo sa amin ang kaliwanagan ng iyong mga salita. Ipagkaloob mo ang kapahayagan, ang karunungan, ang pagkaunawa sa bawat isa, na mamuhay kami ayon sa iyong tipan, ayon sa iyong kalooban, ayon, O Diyos, sa iyong mga daan. Salamat po ngayong umaga, Panginoon, at malaya ka pong kumilos sa amin sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Humalap ka ng tao na kakilala mo, hindi mo kakilala, sabi mo sa kanya, ang masaganang buhay ay pagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sumagana ka, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Amen. Amen. Masaganang buhay sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Makaupo na po tayo. Ang kabutihan, kaginhawaan, at kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Purihin ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, napakahalaga ng confession. It's very important for us to confess, to declare the will of God for us. The purpose of God for us. Yung layunin ng Diyos sa ating buhay, yung kalooban niya sa ating buhay, ang kalooban ng Diyos sa iyo, maging masaya ka at maging pagpapala ka sa iba. Amen? Pagpalain ng Diyos ang ating buhay at patuloy na tayo po'y umangat, lumago sa ating pananampalataya. Lumago tayo sa ating personal relationship, sa ating covenant relationship sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa bawat isa na nakiisa po sa ating pong 3 days prayer and fasting. Praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Salamat, O Diyos. Alam niyo po, nang ang Panginoong Isus ay nagsabi kay Peter, "Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Sabi ni Lord sa kanya, "I will give you the keys of the kingdom of heaven." So maraming susi ang kaharian ng Diyos upang maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Maraming susi, at isa sa susi ay ang prayer and fasting, mga kapatid. The more we pray, the more we fast, the more we grow in our spiritual life. That is the desire of God for us. Talagang mag-grow tayo spiritually. There are times sa buhay natin na kinakailangan magsasacrifice tayo, mag-skip po tayo ng ating panahon, ng ating oras, maging ng ating pagkain. No po? Para magbigay po tayo ng papuri sa Panginoon. And praise the Lord, natapos po tayo sa ating 3 days prayer and fasting at ginagawa po natin yan. No po? Every month. No? Bago po ang pagsisimula ng bawat buwan na talagang binibigay natin kay Lord yung unang 3 araw na siya ay ating i-acknowledge sa buhay natin, pasalamatan natin ng Panginoon. Bakit? Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ang source ng ating pagpapala.
ng kaginawaan ng buhay, ng kagandahan ng buhay, ng lahat ng kabutihan. Ang Diyos ang source. When we seek the kingdom of God, when we seek God, God will prosper us. Sa Bible, merong isang righteous king. Ang pangalan niya si King Uzziah. The more he seek God, the more God prospers his life. So napakahalaga mga kapatid na talagang ang Panginoon unahin natin, mauna ang Diyos sa buhay natin, bigyan natin ng parangal ang Diyos sa buhay natin palagi. Lagi natin siyang i-honor. Because the Bible says, those who honor God, they will receive honor. Kapag ino-honor mo ang Diyos, you will receive honor. Pararangalan ka rin ng Panginoon. Amen? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Napakayaman ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen? At nais ng Diyos na tayo po yung kanyang maging reflection. Praise the Lord. Ang Diyos ay banal, maging reflection tayo ng kabanalan, ng katuwiran ng Panginoon. Ang Diyos ay matuwid, maging katuwiran tayo ng Panginoon. Ang Diyos mayaman, maging extension tayo. The Bible says that we are the extension of the kingdom of God. Amen? That is why we pray, Heavenly Father, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done to us. To our family, to our business, to this church, as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa atin. Na tayo po maging extension ng kaharian ng Diyos. Why? Because we are priests and we are kings in the kingdom of God. He made us priests and kings. Ginawa niya tayong mga pari para i-exercise natin ang ating spiritual authority. And when we pray, when we fast, we exercise our spiritual authority and we dwell on the atmosphere of God. In the loving presence of God. Nahabulin ka ng presence ng Panginoon, sabahan ka ng presensya ng Panginoon. And when the presence of God is with you, the blessings of God, the abundance of God, all the goodness of God is with you. Amen? Lahat ng pagpapala ng Panginoon, all of them, they are with you. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pinakamataas, pinakamagandang buhay ay yung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? That we have submitted ourselves to God, that we serve the Lord, that we are sincerely obeying His will, His covenant. No? Tayo po, naintindihan natin yung covenant. And God will always do something or everything based on His covenant. And we have this better covenant through Jesus Christ. Better covenant with better promises. And Jesus, the Bible says, is the surety, the assurance of the better covenant. When Jesus died on the cross, wow, praise the Lord. There was a great exchange. Kasalanan natin sa kanyang katuwiran, yung ating sakit at karamdaman sa kanyang kagalingan. Lahat ng meron ng Panginoon sa atin. Amen? Praise the Lord. Claim it, mga kapatid. That is the gospel. Hindi niya pinagkait ng kanyang anak, kundi binigay niya sa atin. Gaano pa kayang ibang bagay na kailangan mo? It is written in Romans 8:32. So today, mga kapatid, bakit natin sinasabi to? Because there is power in confession. There's power when you set your minds on the things of God, on the Word of God, on the promises of God. So, today, I will preach on this subject about the mindset of prosperity. Mindset of prosperity. And prosperity is God's way. It should be in God's way, not man's way. God's way, no? Sa paraan ng Diyos. Ang kasaganaan, ang kabutihan, ang kagandahan, kaginawaan ng buhay sa paraan ng Diyos. So, I will preach on this subject and I pray that the Lord will enlighten you, enlighten us, no, para talagang mag-breakthrough yung ating pong buhay. No, mindset is a way of thinking that is focused on the positive side of life. Kapag isang tao meron siyang mindset, nakaset yung mind niya, ibig sabihin, nakaset yung mind niya doon sa positive side of life. And we need to focus, we need to set our mind on God's prosperity. Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mabuti. No? Hindi lamang sa Diyos na nagligtas ng ating mga kasalanan. Hindi tayo dapat ma-stuck doon sa spirituality. Yes, God gave us life, connected us to the Spirit. No? Spiritually, we are blessed. At yung spiritual life na yon,
it should have that manifestation in our physical life, sa ating physical na buhay. And of course, sa ating finances. No, ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Kaya God wants us to focus on His prosperity. Amen? Focus tayo sa Kanya. Magkaroon tayo na tawag ng mindset na focus doon sa positive side of life. Doon sa prosperous life. You see, a prosperous life is a favorable, healthy, and flourishing life. Yan yung buhay na maginhawa. Yan yung buhay na masagana. Abundance and prosperity, the same po yun. Blessing ng Panginoon yun sa buhay po natin. And God wants you to experience His blessings. To enjoy His blessings. Na kapag inuna mo ang Panginoon, when you seek God, when you honor God, when you seek the kingdom of God and His righteousness, the Bible says all these things, all the blessings, all the goodness shall be added into your life. Idadagdag sa'yo. Paangatin ng Panginoon ang iyong buhay. Kaya ang buhay kay Lord, paangat ng paangat ng paangat. Paganda ng paganda ng paganda. Amen? Pabuti ng pabuti ng pabuti. So kung ang buhay mo may mga, minsan mataas ka, minsan mababa ka, check your life. Check your mindset. Check your service kay Lord. So God wants you to have this prosperous life which is favorable, healthy, and flourishing life. You see, mga kapatid, I encourage you to set your mind. Set mo isip mo sa ganitong klase ng buhay. Kasi ito yung nais ng Panginoon. That is the reason why Jesus died on the cross. Hindi lamang po mag-benefit tayo sa spiritual life, kundi mag-benefit tayo doon sa physical life natin. Magkaroon ng practicality ito sa buhay natin. Magkaroon ito ng impact sa ating pong buhay, sa ating finances, sa ating family. Amen? Amen? Kaya nga yung word natin last Sunday, praise the Lord, is in 3 John, verse 2. And it says, Beloved, minamahal, you are God's beloved. I pray, meaning I desire that you may prosper in all things. I desire. This is the word of God. And God is speaking to us through His word. And prosperity is a covenant word. And God wants you, God desires that you may prosper in all things and be in good health. Maging malusog ka. Just as your soul prospers. Nagaya naman ng iyong kaluluwa na nagpo-prosper, lumalago. Kaya ngayon ang hangad ng Panginoon sa atin, ang hangad sa atin ng Diyos, sumagana ka sa lahat ng bagay, magkaroon ka ng mabuting kalusugan, gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. Amen? Combination ito, mga kapatid. Minsan ang ibang Kristiyano, spiritually, lumalago sila. No? Pero physically, hindi nakikita. Kailangan magkaroon ito ng manifestation physically that you will be in good health. Amen? At hindi ka lamang magkaroon ng mabuting kalusugan, kundi ikaw mismo, i-prosper ka ni Lord financially. Amen? Na kapag nagtatrabaho ka, talagang bigyan ka ng bonus, i-promote ka ng boss mo, at kung meron kang business, bawat hawakan ng iyong kamay, pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Kasi pangako yan ng Diyos. Set your mind on those things. God wants you to prosper, to experience prosperity God's way, be in good health, and of course, you experience financial stability. You see, prosperity is God's way. In 3 areas of our life, spiritual, physical, and financial. Kaya nga sabi niya, magkaroon ka ng, sumagana ka sa lahat ng bagay. No? Hindi mo sinabi niya sa ibang bagay lang eh. Nakasulat dyan, sa lahat ng bagay. The Bible says, in all things, sa lahat ng bagay. Yun ang nais ng Panginoon. At maging malusog ka. Gaya ng paglago ng iyong kaluluwa. So, set natin ang isip natin doon. Set mo yung isip mo sa sinasabi ng Diyos. Every promise of God, it is His covenant. That when we obey Him, that when we follow Jesus, when we obey the will of God in our lives, then we will experience the goodness of the Lord in the land. Amen? It is a desire of God for us to prosper. Nais ng Panginoon yon. Kaya napakahalaga na iset natin yon.
Pakisabi sa katabi mo, nais ng Diyos, sumagana ka. Gusto ng Diyos, sumagana ka. Kalooban ng Diyos, sumagana ka. Amen? Ikaw na lang ang hindi pa nagnanais nun. Kaya ako gusto ko sumagana ako eh. Gusto ko umulad pa ako eh. Kasi gusto ko mas marami pa akong tao na matulungan. That is the purpose of God's prosperity. God wants you to prosper para yung prosperity, yung kasaganaan ng buhay mo, isi-share mo rin doon sa mga nangangailangan. Amen? Na hindi lamang ito mai-stack sa'yo. Kundi merong tinatawag na sharing of blessings. Amen? God wants you to prosper. That is in the Bible. Psalm 35 verse 27. Sabi diyan, let them shout for joy and be glad. Those who favor my righteous cause. Let them shout. Sila na naglilingap ng aking katuwiran. Magsaya sila at sila ay magalak sila at magsaya. Let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Lagi nilang sabihin, no, sila ay magalak at magsaya, silang naglilingap sa katuwiran. Ikaw na nagpapahalaga ka sa katuwiran. Amen? Wala naman dito nagpapahalaga sa masama. Lahat tayo nagpapahalaga sa katuwiran. Lahat tayo gusto na matuwid na buhay, mabuting buhay. Amen? So lagi natin itong sabihin na ang Diyos ay dakilain, na ang Diyos ay papurihan. Bakit? Kasi ang Diyos nalulugod sa kaginhawaan ng mga naglilingkod sa Kanya. Pag sinabing servant, mga taong naglilingkod sa Kanya. We are God's servant. We serve the Lord. And of course, we are God's children. Take note of that. Yung servant nga, nalulugod ng Diyos na sumagana. Lalo pa yung mga anak. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos at nais ng Diyos, sumagana ka. Nalulugod ng Diyos na masagana ang buhay mo. Amen? That is in the Bible. That is biblical prosperity. That is God's way of blessings. God's way of abundance, God's way of prosperity. Nalulugod ang Diyos. Gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos sumagana ka sa lahat ng bagay. Gusto ng Diyos malusog ka. Amen? Kasi pagka may sakit ka, malungkot ka. At kapag malungkot ka, malungkot din. Ayaw ng Diyos na malungkot ka. Nais ng Diyos masaya ka. Amen? Nais ng Diyos maligaya ka. Amen? Why? Because God loves you. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya, beloved, I pray, I desire that you may prosper in all things. Bakit, beloved? Kasi ang gusto ng Diyos, yung kanyang mga minamahal, gumanda ang buhay. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang pamilya mo, gusto mo ang pamilya mo maalwa ng buhay. Amen? Pag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang mga anak mo, gusto mo ang mga anak mo, sumasagana sila. Amen? Kasi pagka nagkukulang sila, kayo na sila tatakbo. Sa iyo. Kaya gusto natin lahat sumagana para walang naiiwanan. Kasi nais ng Diyos sumagana ka sa lahat ng bagay dahil yan ay kalooban ng Diyos. Natutuwa ang Diyos na ikaw ay masagana. Kaya lang dapat matuwa ka rin. Dapat maniwala ka. Set your mind on these things. You see, prosperity, again, abundance, prosperity, covenant word ni Lord yan. Sabi ng Deuteronomy, tingnan natin, 29, verse 9 in the Amplified Bible. Therefore, keep the words of this covenant and do them, that you may deal wisely and prosper in all that you do. Think about that. Ingatan mo ang mga salita ng tipan. Ito yon. Ingatan mo, sundin mo, that you may deal wisely. Kasi itong salita ng Diyos, itong Biblia, ang magpapatalino sa iyo. Ang magbibigay siya ng wisdom, ng knowledge, ng understanding for you to deal wisely and prosper in all that you do. Kaya nung sinasabi to sa mga Hudyo. Take note, itong mga Hudyo na naintindihan nila yung covenant ng Diyos sa kanila, na set yung isip nila doon sa covenant, sa tipan ng Diyos sa kanila, sa kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya nga kahit saan pumunta ang mga Hudyo, yung mayaman sila.
walang Hudyo. Wala pong Hudyo na nakargador. Walang Hudyo na nanlilimos. Wala. Lahat sila umangat ang buhay, sumagana. Why? Pakisabi sa katabi mo, because of mindset. Kasi nakaset yung kanilang isip, no? Doon sa positive side of life. Sa positibong pananaw. Na kahit na mag-business sila at hindi umangat yung business nila, then they will move on. Walang Hudyo na nagsusuicide. Na kapag nagka-problema sa business, magsusuicide. No, hindi. They will move on. Why? Because of mindset. They always set their minds in the words of God's covenant. They are conscious. Conscious sila, mindful sila doon sa salita ng Panginoon. And so are we. Amen? As God's people. Because we have this better covenant with better promises. Nakasulat siya sa Bible ninyo. Hebrews chapter 8 verse 6. We have a better covenant with better promises. And nakasulat din sa Bible ninyo, sa Hebrews 7 verse 22, Jesus Christ, the Lord Jesus, is the surety. Siya yung katiyakan ng better covenant. Yung binabasa natin yung Deuteronomy 29 verse 9, it is in the old covenant. Under the old covenant, binibless sila, nagpo-prosper sila. Why? Because they set their minds, they are mindful and conscious of God's covenant. Naging matalino sila. Mga kapatid, kahit ng isang tao hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero kapag lagi niyang binabasa, minemeditate niyang salita ng Panginoon, tumataas yung level ng kanyang thinking. At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, every promise in the Bible is God's covenant. Lahat ng pangako nakasulat sa Biblia ay tipan ng Diyos. Nais ng Diyos lahat ng mga pangako na maging yes and amen through Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating foundation. Si Jesus Christ ang ating worship. Si Jesus Christ, siya yung surety, siya yung confirmation ng covenant ng Diyos. And that is why we exalt Jesus. That is why we worship Jesus. That is why we thank Jesus because of what Jesus done on the cross of Calvary. Because of the finished work of the Lord Jesus Christ. Because Jesus shed His blood. We're no longer under the curse. Because of Jesus. We are the beneficiary ng blessing. Jesus redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us so that the blessing of Abraham might come to us. Now, the word blessing, it means to empower you to succeed in life. The word curse is to empower you to live in failure, to be defeated in life. Kaya ang taong sinumpa, talagang defeated ang buhay niya. Pero kapag ikaw ay blessed because of Jesus Christ, kahit anong gawin ng kaaway sa'yo, kahit na batuhin ka pa ng sumpa, hindi ka tatablan. Bakit? Kasi protected ka ng Panginoon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos nasa atin. Set your mind on the Word of God. Set your mind on every promises of God. Every promise of God, God's abundance, God's prosperity, covenant word ni Lord iyon sa mga believers. And tayo po, believers tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Kaya lakihan pa natin yung pananampalataya natin. Let us increase our faith. Faith grows from hearing and hearing of the Word of God. And it should be a lifestyle. Every day, read the Bible. Every day, meditate. Every day, i-claim mo yung promise ni Lord sa'yo. Kasi nais ng Panginoon, ikaw na kanyang minamahal, ay sumagana ka sa lahat ng bagay. At maging malusog ka gaya ng iyong kaluluwa na sumasagana. Feed your mind through the Word of God. Feed your will through the Word of God. Feed your emotion through the Word of God. Set your mind doon sa salita ng Panginoon. Now, let us proceed to our text. Review lang yon, intro lang yon. Sabi sa mga awit, kabanatang 1, talatang 1,
Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Mapalad yung tao na yan. Mapalad ka kapag hindi ka tumatayo sa daan o sa payo ng mga makasalanan. Kapag hindi ka nauupo sa upuan ng mga manglilibak, no? Hindi ka naupo doon sa kanto na may mga marites na pagka may dumaan, nililibak yung mga dumadaan. At kapag wala na silang malibak, wala na silang machismis, ang kanilang chinichismis naman ay yung ibang tao. Mapalad ka kapag hindi ka kasama doon. Amen? Tagalog yan, kapatid. At ang English natin dito, common English, naiintindihan natin. Kaya kapag kahirap pa tayo doon sa English, tinatagalog natin para maunawaan natin, maintindihan natin. Ulit, sabi yan, mapalad. Basahin natin ng malakas. Ready? Go! Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan siya'y nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Amen! Anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. So mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Siya'y magiging parang punong kahoy. Siya, bakit? Kasi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan, nasa salita ng Panginoon, at nasa kautusan sa salita ng Panginoon, siya'y nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay, araw gabi, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping, sa daloy ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may di malalanta, anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Ano man ang gawin ng taong ito na mapalad, na pinagpala, giginhawa. Ito ang salita ng Diyos. Alam niyo yan eh. Alam natin yan. Pero ito ba'y lagi nating pinagdinilayan? Pinanghawakan ba natin ang mga pangako ng Diyos? Tandaan natin, ang bawat pangako ng Diyos, covenant niya yan. At gagawin niya ang kanyang covenant. Bakit? Kasi ang Diyos, nakatali siya doon sa kanyang tipan. Nakatali ang Diyos sa kanyang salita. No? Para totoo ba na ang Diyos nakatali? Ibig sabihin, ang Diyos committed siya sa kanyang salita. Pag sinabi niya ang kanyang salita, no? Isaiah 55 verse 11, kapag ipinadala niya ang kanyang salita, magpo-prosper ang kanyang salita doon sa taong pinuntahan ng kanyang salita. Giginhawa, lalago yung taong yun na ang salita ng Diyos na nanatili sa kanya. Amen? So tingnan po natin ito, Psalm Chapter 1, verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Here we see that a man who thinks and decides to be in God's way is blessed rather than in man's way. If you chose to decide to remain in God's way, you are blessed. Blessed ka. Pinagpala ka. Now, the word blessed or blessed in Hebrew, according to that in Psalm 1, verse 1, is Esher. Esher, which means happiness or blessedness of life. Yung word na blessed, talagang masaya ka. Maunlad ka. Masagana ang buhay mo. Mapalad ka kapag ikaw ay tinatawag na hindi ka lumalakad, hindi ka sumusunod sa payo ng masama. Hindi mo ginagawa yung payo ng masama. Hindi ka tumatayo sa daan ng makasalanan, hindi ka nakikiayon sa kasalanan. Hindi ka naupo nakasama ng mga manlilibak. Mapalad ka. You will be happy.
You will experience the blessedness of life. Now, the root of the word Asher is Ashar. Merong letter H. Kasi kapag ikaw ay nakikinig sa payo ng masama, tumatayo ka sa daan ng mga makasalanan, nakikisa ka sa mga manlilibak, asar ang buhay. Nakakaasar ang ganung klase ng tao. Di po ba? Amen? Di ba na kapag nakikinig ka lagi doon sa payo ng masama, ginagawa mo yung payo ng masama, namumuhay ka ng masama, di ba? Parang, alam niyo, isang araw, kwento ka na lang eh. Pero pagka hindi ka mabuting kwento, at ikaw ay, alam mo na, you pass away. Ililibing ka kaagad eh. Di ba? Hindi ka na, wala kasing kwento. Pero hindi tayo yon. Amen? Tayo nandun sa H, meron tayong name ni Lord. H, no? Kaya nga si Abraham, no? Dating Abram, naging Abraham, binigay ng Lord yung kanyang pangalan, yung H niya. Meaning, yung Jehovah name, yung Yahweh name, yung H name ni Lord, binigay niya. So if you are blessed, you have the H of God, you are Ashar, meaning you are right. You choose what is right. In other words, it means you go on in life, you advance in life, or you make progress and prosperous in life. You are prosperous in life. Amen? Nagmo-move on ka. Nag-grow ka. Nag-a-advance ka sa buhay, lumalago ka, nagpo-progress yung buhay mo, nagkakaroon ka ng pag-unlad, nagpo-flourish, lumalago, nagiging prosperous ang buhay. In that verse, we see a man is blessed, prosperous, advancing in life. Why? Kasi hindi siya nakikinig sa payo ng masama, hindi siya tumatayo sa daan ng masama, hindi siya nauupo sa upuan ng mga manlilibak. So you are blessed. Kasi meron kang focus. Nakaset ang iyong isipan doon sa positive side of life. Paano nangyayari yon? Verse 2. His delight, your delight is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Kasi nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay ka ng salita ng Diyos. Focus ka. Doon sa nais ng Panginoon sa iyong buhay, nakaset yung isipan mo. Nakaset ka doon sa gusto ng Diyos sa iyong buhay. When you delight yourself in the Word or in the law of the Lord, or in the Word of the Lord, no? Talagang you are committed. At angat ka kaysa sa iba. Ibang klase ka kaysa sa iba. Now, tingnan po natin itong question natin ngayong umaga. Paano tayo magkakaroon ng mindset of prosperity? Now, how do we have that mindset of prosperity? Andun yung sa verse 2 yung susay natin. Una, delight yourself in the word of the Lord. Maging masaya ka sa salita ng Diyos. Maging masaya ka dito. Huwag kang maboard dito. Pag boring ang buhay mo, ibig sabihin hindi ka nagbabasa. Pag boring ang buhay mo, ibig sabihin hindi ka nakapokus sa salita ng Diyos. Ang buhay dapat everyday excited ka. Everyday dapat masaya ka. Kasi may nagpupush sa'yo para gumising ka ng maaga. Meron kang dahilan para gumising ng maaga. Para purihin mo ang Panginoon. Para maging pagpapala ka sa pamilya mo. Bakit ka gumigising tuwing umaga? Para sa pamilya. Because you want your family to experience the blessings, the goodness of God. Therefore, gising ka ng maaga. Delight yourself in the word of the Lord. Sabi sa Psalm 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Now, the word delight in that verse is kaifets. Na ang ibig sabihin, it means pleasure. It means desire. It means purpose. When you delight yourself in the word of the Lord, it becomes your pleasure. Nagiging kagalakan mo siya. Ninanais mo siya. Ninanasa mo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos nasa iyong buhay, nagiging buhay ka. Nagiging alive ka.
Kasi sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan ito. Ito'y double-edged sword na hindi pumapasok sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating kaloob-looban at inaayos ng salita ng Diyos ang ating buhay upang ikaw ay maging handa sa pagpapala ng Diyos. Hallelujah! I'm so excited to preach the Word of God. Why? Because merong impact ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi patay. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi patay. Ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Amen? Buhay ang Diyos, hindi siya patay. Bakit ang iba mukhang patay? Kasi patay ang paglilingkod nila sa Diyos. Puro patay na gawain ng kanilang gawa. Magsisimba, pagkatapos babalik sa kasalanan. Magsisimba, magiging devoted kay Lord, pagkatapos babalik sa kasalanan. Ganun ang buhay ng maraming tao. Purihin ang Panginoon, hindi ka kasama doon. Bakit? Kasi isa ka sa pinagpala ng Diyos. Amen? Set your mind on God's prosperity. Paano? Delight yourself in the law or in the word of the Lord. Make the word of God your pleasure. It is my pleasure. Because it will gives you purpose in life. Ito magbibigay ng direksyon sa iyo. Ito magbibigay sa iyo ng layunin. Kung saan ka tatakbo, kung saan ka pupunta sa buhay. Hindi may problema ka kung kanino ka tumatakbo. Pag may problema ka, may pagsubok ka, may nangyayari sa iyong buhay, go to the Word of God. No, basahin mo ang salita ng Diyos. Hindi yung gagawin mong magician si Lord na kapag may problema ka, gaganyan ka lang sa Bible. Dahil hindi ka nagbabasa ng Bible, titingin ka lang ng ganon. Kapatid, hindi ganon ang klase ng buhay. Kasi merong diablo na pwedeng manggulo. Baka pagtingin mo doon, mabasa mo, si Judas nagbigti. Ikaw di ba? Read the full context of the Bible. Meditate the Word of God. Amen? Now, the word law in Hebrew is Torah. Na ang ibig sabihin ng Torah ay God's covenant word of instruction and direction to your life. Yun yung law. God's covenant word na magbibigay sa iyo ng instruction, ng direction sa iyong buhay para ang buhay mo merong direction, merong kang pupuntahan. Life is a journey. And we need the Bible, basic instruction before leaving earth to give us direction in this life. For us to experience the blessings, the goodness of God. Amen? Are you with me? The law of the Lord is a covenant instruction and direction of God for us. And we need to delight ourselves. Maging masaya ka sa salita ng Panginoon. Kaya ang dami ko ng Bible na lukot-lukot, sira-sira na, kumbaga, puro sulat. Bakit? Kasi doon ako nagbabasa at nagme-meditate. I delight myself in the Lord. When you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Amen? Psalm 37. Pangalawa, meditate in the word of the Lord. Nagnilay-nilay ka sa salita ng Panginoon. Hindi ka lamang nagbabasa, talagang pinagninilay-nilayan mo. Kasi pagka nagiging masaya ka, you delight yourself in the Lord of God. No, you go near to the word of the Lord. No, just read and meditate. Because when you meditate, you set your mind on it. Sabi ng verse, ng second sentence, in His law, He meditates day and night. Now, the word meditate in Hebrew is haga. Na ang ibig sabihin to utter, to speak, to imagine. When you meditate the Word of God, when you read the Word of God, kailangan mo siyang bigkasin. Kailangan mo siyang sabihin. Kailangan mong imaginein kung ano nangyayari doon. Alam mo, pag nagbabasa ako ng salita ng Diyos, kapag nagme-meditate ako sa salita ng Panginoon, ini-imagine ko yung sarili ko na kasama ako doon. And God will warn us about wickedness, about evil things, about sin. For God wants you to be on the right side of life, on the positive side of life. Kapag nakaset ang isipan mo sa salita ng Panginoon, hindi ka magiging nega. Bakit? Kasi hahaga ka.
Hindi ka nega, haga. Ibig sabihin, you utter, you speak, you imagine the Word of God. Alam niyo, ang Hebrew word pala, nakasulat siya sa mga letra na parang mga picture. Parang siya mga picture na kapag parang may bahay, parang gano'n na, nakapicture siya. Kasi ang ganda ng Hebrew word. Na talagang kailangan mo siyang i-meditate for you to have a clear understanding, for you to have that enlightenment from the Lord. The Lord will enlighten you through His Word. Ang enlightenment hindi galing sa mundo, galing kay Lord, galing sa Kanyang salita. Kaya nga sabi ni Lord kay Joshua, kaya si Joshua naging matagumpay, successful, pinakamatinding warrior sa kasaysayan, mas magaling pa siya kaysa kay Alexander the Great o kanino pang warrior. Si Joshua ang pinakamagaling na warrior sa kasaysayan. Si David kaya siya naging magaling na warrior kasi sinusundan niya si Joshua. Binabasa niya yung mga salita ng Diyos na sinabi kay Joshua. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, it says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. Then, pag ginawa mo yon, ikaw mismo, then you will make your way prosperous. And then you will be successful." Ikaw mismo. Na pagka binabasa mo itong salita ng kautusan, this Bible, you read and meditate on it day and night, you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. Then you will make your way prosperous. Magiging matagumpay ka. Ikaw mismo ang magiging susi ng pagtatagumpay at pagginhawa sa buhay. Magiging masagana ka. Amen? Sino gusto maging masagana ang buhay? At tayo, pagkasabi, sino gusto magsagana ang buhay? Ako! Sino gusto yumaman sa buhay? Ako yun! Wala nang iba. Pero, nagbabasa ka ba ng Biblia? Inaangkin mo ba yung mga pangako ng Diyos? Are you with me? Positibo ba ang pananaw mo? Nakaset ba ang isipan mo? Nagiging positive ka ba? Or most of the time, kapag may problema, nega ang iyong response. You see, when you delight yourself in the covenant word of the Lord and meditate on it, then you will make your life prosperous and successful. So, balikan natin yung text natin, Psalm 1:3. It says, "He shall be like a tree planted by the rivers of water." This is the result. That brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. When you read, meditate the Word of God, when you delight yourself and meditate on the Word of God, like Joshua, like the man of God, na talagang pinrosper ni Lord, pinasagana ng Panginoon, pinaunlad ng Panginoon, ano po? Sila ay nag-prosper. Gusto natin mag-prosper tayo, gusto natin sumagana. Pero it takes sacrifice. It takes commitment to read and meditate. If you want to set your mind on God's abundance, on God's goodness, on God Himself, the source of all things, read and meditate the Word of God. So tingnan natin, what are the results of delighting and meditating in the covenant Word of the Lord? Una, pakisabi sa katabi mo, you will be strong spiritually in this life. Magiging malakas ka, kapatid. Magiging malakas ka kay Lord, magiging malakas ka sa buhay na to. Spiritually, you will be strong. Psalm 1 verse 3, it says, "The promise is this, he shall be like a tree planted by the rivers of water." If you delight yourself in the law of the Lord, in the word of the Lord, if you delight and meditate on God's word, kapatid, magiging strong ka sa buhay na to. Spiritually, magiging strong ka. Palalakasin ka ng Panginoon. Bakit? Kasi magiging kagaya ka ng puno na nakatabi sa tabi ng agos ng tubig. Di ba kapag ang puno, no, nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, ng ilog, ng batis, sariwa, strong yung puno na yan.
Sabi ng Expanded Bible, they are like a tree planted by a river. At meron siya sinabi, full of life, strong, and vibrant in this life. Yun yung nagdi-delight, masaya, at nagme-meditate, nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Kapatid, if you want to be strong in this life, spiritually, delight yourself. Sana hindi lang ngayon. Sana araw-araw. Araw-araw basahin, araw-araw aralin ang salita ng Panginoon. Kasi kapag malalim ka sa salita ng Diyos, strong ka sa pananampalataya mo. Kahit na sinong kulto ang mangaral sa iyo, ang mag-share sa iyo ng ibang salita, ng ibang mga sinasabi nila, hindi ka nila mahihila. Bakit? Kasi strong ka spiritually. Well-founded ka. Nakatayo ka sa ibabaw ng bato at ang bato na iyong kinatatayuan ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang iyong naging pundasyon. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord." You will be blessed because you will trust in the Lord. Paano ka magtitiwala sa Panginoon? Paano ka aasa sa Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay nagsasabi na magtiwala ka sa Panginoon, na umasa ka sa Panginoon, at magiging blessed ang iyong buhay. Pero kapag umaasa ka lamang sa nakikita ng mata mo, naririnig ng tenga mo, at hindi ayon sa salita ng Diyos, then ang iyong faith ay magwi-wave. Because faith grows and grows from hearing and hearing of the word of Christ, of the word of the Lord. Ang paglago ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. So blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Verse 8, "He shall be like a tree planted by the waters." Siya'y magiging katulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang kanyang mga ugat doon sa batis. At hindi siya matatakot kapag dumating ang tagtuyot. He will not fear when heat comes, but its leaf will be green, fresh. Yung kanyang dahon magiging sariwa. At hindi mababalisa. Hindi ka mababalisa sa taon ng pagkatuyo o in the season of drought. You will not fear. You will not be afraid. You will not be anxious. Why? Because you are strong spiritually. Because you delight yourself in the word of the Lord, you meditate the word of the Lord, you set your mind on God's word. You set your mind on God's prosperity. You set your mind on God Himself, the source of prosperity. Amen? So that is the first result. The second result is this: you will be fruitful practically. Hindi may stuck spiritually. Kasi sa iba na stuck spiritually. Hindi. Combination po, no? Ang paglago spiritually, practically, physically, and your financial life. So verse 3, second sentence, "He shall bring forth its fruit in its season." You will be fruitful in this life. You will bear fruit in every season. In every season. Psalm 92 verse 13 to 14, it says, "Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God." If you are planted in the house of the Lord, meaning if you delight and meditate on the word of God, you are connected to a local church, you are hearing and hearing and hearing of the word of God, therefore you are planted in the house of the Lord, and therefore those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ibig sabihin ng flourish, talagang ikaw ay uunlad, aangat, giginhawa. And verse 14, "They shall still bear fruit in old age." Kahit na nagkakaedad ka, magbubunga ka. Kahit na ikaw ay nakakaranas na parang nadadagdagan yung mga taon mo, you will still bear fruit. Magbubunga ka. Amen?
and you shall be fresh and flourishing. Kaya kung nais mong lalo kang gumanda, lalo kang gumwapo, no? Delight yourself in the word of the Lord. Meditate. Let the word of God makes you fresh and young. Makes you fruitful in this life. Can we give God the praise? Amen. Pangatlo, you will be physically healthy. The Word of God will make you physically healthy. Pagiginhawain niya ang iyong physical body. It says in third sentence, whose leaf also shall not wither. Ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta. Yung dahon na binabanggit dito, it speaks of you. Speaks of your life. When you delight yourself in the Word of the Lord, when you meditate the Word of God, no, sasariwa ka, kapatid. Magiging fresh ang buhay mo. Sabi ng Proverbs chapter 4, verse 20 in the Amplified Bible Classic Edition, it says, my son, my daughter, in other words, attend to my words, consent, and submit to my sayings. Mga anak, pay attention to my words. God is saying through His word, no? Makinig ka sa aking mga salita, no? Submit yourself to my sayings. Verse 21, let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart. Why? Verse 22 says, for they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Can we give God the praise? Mga kapatid, ang Proverbs 4, verse 20 to 21, 22, subok ko na siya. Nagkasakit ako. I keep on confessing, thinking, meditating of the Word of God. That the Word says, by the stripes of Jesus, I am healed. I keep on saying that, I keep on declaring that. I set my mind on the Word of God. I set my mind on every promises of healing. Pagka-healing, hinahanap ko yung word na healing, kaya sa Bible Gateway, tatype ko lang yung word na healing, mag-appear yung word na healing, then minimeditate ko yung, binabasa ko yung paulit-ulit, kino-confess ko yung. Bakit? Kasi sabi sa Proverbs 4, verse 22, they are life. Ang salita ng Diyos, buhay. Buhay siya sa mga nakakasumpong sa Kanya, at ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalingan at kalusugan sa ating physical body. Amen. Kaya kapag lumalayo ka sa salita ng Diyos, natutuyo ka, kapatid. Natutuyo yung spiritual life mo, pati yung physical life mo natutuyo. Kaya makita mo yung tao nag-backslide, na wala sa Diyos, hindi na nagbabasa ng Bible. Tingnan mo yung face niya, kahit ano pang pintura ilagay sa kanya, tuyo ang mukha niya. Bakit? Kasi wala ang salita ng Diyos sa kanya. Pero kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinagninilay-nilayan mong salita ng Diyos, wow, kahit hindi ka magpintura ng mukha, sariwa ang mukha mo. Why? Because ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kagalingan at kasariwaan sa buhay. We know this, kapatid. And we need to set our minds. Focus your mind. Maging mindset natin ito na tayo nakapokus sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Pang-apat, of course, siyempre, spiritually, practically, physically, yan ang salita ng Panginoon eh. Financially. Kasama ang pera, kasama ang pagpapala sa buhay. Kapag inalis natin yung pera sa paglilingkod sa Panginoon, kulang. INC tayo. Ibig sabihin, incomplete ka. Kulang ka, kapatid. Kasi si Lord ay Diyos ng pagpapala, ng biyaya, ng prosperity, ng abundance, spiritually, physically, practically, physically, and financially. Kaya yung Proverbs, yung 3 John verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health. Kasama yung good health to. As your soul prospers, your spiritual life prospers. So, verse 3, last sentence, sabi diyan, whatever he does shall prosper. You will prosperous, number 4, you will prosperous financially in this life.
magpo-prosper ka financially in this life. Psalm chapter 1 verse 3, last verse, last sentence, whatever he does shall prosper. Hindi nawawala yun. No? Na magiging katulad ka ng puno na natabi sa tabi ng tubig, ng batis, at magbubunga ka sa bawat kapanahunan, at ang dahon mo hindi malalanta, magiging sariwa, sisigla ka sa buhay, kasi ang nagpapasigla talaga, ang nagbibigay talaga ng inspirasyon ay ang salita ng Diyos. It gives inspiration. Nag-i-inspire sa buhay ng tao salita ng Diyos. Lahat ng mga aklat, lahat ng mga kanta na nagbigay ng inspirasyon sa mundo, kasama doon ang salita ng Diyos. Isang salita lamang ng Diyos, nagbibigay ng revelation, nagbibigay ng wisdom sa tao. Much more yung masaganang salita ng Diyos. Think about this. Whatever you do shall prosper. The word prosper in Hebrew is salak. Sabihin natin, salak. Hindi siya good luck, ha? Salak. Sa mundo kasi, good luck. Kay Lord, salak. Prosper is salak. Salak meaning to advance, to make progress, to become successful, and profitable in life. Yun ang word na salak. To prosper. Mag-advance ka sa buhay. Hindi yung lagi ka nag-a-advance. Nag-CCA, nagkakas-advance. Hindi, ikaw mismo mag-advance ka sa buhay. Lumago ka. Na ikaw mismo umulat ka to make progress, to become successful. Alam niyo mga kapatid, bakit natin ito ginagawa ng word? Binibigyan natin ng kulay, binibigyan natin ng meaning. Kasi ang salita ng Diyos sa Hebrew tsaka sa Greek, no, ang every word doon, laging mayroong ibig sabihin. Laging may kahulugan. Kaya yung word na prosper, it means to advance, to make progress. Ang daming gagawin. Kapag ikaw ay nag-prosper sa buhay, lumago ka, nagiging progresibo ang iyong buhay, nagiging productive ka sa buhay nito, magiging successful ka, magiging profitable ka. Ibig sabihin ng profitable, may profit ka lagi. Amen? Sino na gusto nito? Gusto ko to. Gusto kong guminhawa ako ng lubusan. Gusto kong guminhawa kayong lahat. Kaya pinipreach ko yung Word of God. Not man's way. This is God's biblical prosperity. God's abundance, God's way. Because our source is God. At ang source natin ay ang kanyang salita na bibigay sa atin ng inspirasyon. God wants you to profit in this life. Tingnan natin ito si Isaac. Sa Genesis 26, we know Isaac, amen? Anak siya ni Abraham. Si Lord merong covenant kay Abraham. And of course, yung covenant na yon nagta-transfer sa anak. Nag-transfer kay Isaac. Now in Genesis 26 verse 1, there was a famine in the land. Merong kagutuman, may kahirapan sa lupain. Sa bayan na yan. At katulad ito ng first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Si Isaac, pumunta siya kay Abimelech do sa Philistines. No? Kung minsan sa spiritual life, sa buhay paglilingkod sa Panginoon, meron tinatawag na elementary days eh. Itong time na to, elementary days to kay Isaac. Kaya pumunta siya doon sa tao. But in verse 2, the Bible says, the Lord appeared to Isaac. And God said, do not go down to Egypt. Huwag kang pumunta sa Egypt. Huwag kang bumalik doon. Egypt is a symbol of sin, of slavery. And God said, live in the land of which I shall tell you. Take note ha. Sabi ng Panginoon, mamuhay ka sa lupain na kung saan sinasabi ko sa iyo. No? God wants obedience. If you want to prosper in life, just obey the Lord. And God said, verse 3, dwell in this land. I will be with you. And God said, I will bless you. For to you and to your descendants, I will give all these lands, and I will perform the oath. Take note of the word, the oath. That oath is the covenant, the word covenant, the promise of God. For Abraham, I will perform the oath, the covenant which I swore
to Abraham, your father. Gagawin ko, tutuparin ko yung pangako ko. Kasi si Lord kapag ka nangako, ginagawa niya. Walang pangako ang Panginoon nang hindi niya ginagawa. Kaya buhay ka pa ngayon dahil may mga pangako ang Diyos na hindi pa nangyayari sa iyo. At nais ni Lord, ma-enjoy mo sa buhay na to. He will perform His oath, His covenant. And the Bible says in verse 12, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. Si Isaac ay nagtanim, no? Sa lupain na yun, kasi sabi ng Panginoon sa kanya, dwell in this land. Merong famine, merong kagutuman, merong tagtuyot. At nung si Isaac nagtatanim siya, tinatawanan siya ng mga Pilisteo. But Isaac believed in God because Isaac heard the word of the Lord. Si Isaac, ang buhay niya, laging nagme-meditate siya ng mga salita ng Diyos. If you will read the biography of Isaac, if you will read your Bible, makikita mo si Isaac, yung word na meditation. Nagme-meditate siya ng salita ng Panginoon. He dwell in that place, no, na talagang yung promise ng Lord ay sinabi sa kanya, yung covenant ni Lord ay sinabi sa kanya na pagtitibayin, tutuparin ng Panginoon. And so Isaac, kahit sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng kahirapan, nagtanim siya. Sa panahon ng walang pagbibigay, nagbigay siya. Sa panahon ng kahirapan, talagang ginawa niya yung nais ng Panginoon. And Isaac reaped the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Again, the word blessed, it means God empowers him to succeed in life. That is the word blessing. God empowers him to succeed. And verse 13, it says, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Can we give God the praise? Si Isaac, nag-prosper siya at patuloy siyang nagpo-prosper hanggang siya ay maging very prosperous. Naging masagana siya. Pinagpala siya ng Panginoon. Kapatid, anumang meron ka, pinagkatiwala mo sa Panginoon. Nanalig ka sa Panginoon. Na kahit sa panahon ng kahirapan, nagtatanim ka. Amen? Aanay ka. Kaya nga sa church na to, meron tayong natawag na seed time. Diba? Merong seed, may time, and then merong miraculous harvest. So, kapag ikaw talaga ginagawa mo yan because you set your mind on God. God will bless you. And the Bible says he became prosperous. In verse 14, he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. And the Bible says the Philistines envied him. Kinainggitan siya ng mga Pilistea. Bakit? Kasi umangat siya sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng tao. Sumagana siya sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng tao. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Kasi siya ay nanatili sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay kanyang pinanghawakan dahil ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na sumasagot sa kanya pong panalangin, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagtitiwala. Mga kapatid, why I preach this? Why we need to focus on God's Word? Why we need to focus? Why do we need to have this mindset? Bakit nga kailangan mag-delight tayo, mag-meditate tayo sa salita ng Panginoon? Kasi may pangako ang Diyos. At habang nabubuhay pa tayo, nais ng Panginoon na mangyari sa iyo yung kanyang pangako. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health, just as your soul prospers.